Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento nating pinamagatang Matanda na kung mamatay. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Ay, nako. Tag-ulan na naman. Masisira na naman ang kanilang mga tanim nito. Lalo na kapag bumaha ang lupang kanilang tinamnan. Kawawa na naman ang mga magsasaka. Abuti pa ako. Kahit ganito lang ang aking hanap buhay. O kaya'y mag-alaga ng hayop. Halimbawa na lang ang pato o kaya'y manok. Walang problema. Sisilong lang sila sa lugar na hindi sila mababasa. Pag medyo malalaki na sila, pwede nang ulamin. Hindi kagaya ng mga magsasaka. Ay, buhay nga naman oo. Mahirap talaga ang buhay magsasaka. Ako, kahit isang manunulat, medyo maswerte pa rin ako. Pagkatapos magsulat, matutulog. Kagaya nito. Inaantok na naman ako. Hindi ko pa nauumpisahan eh. Ay, naku, kawawa naman kayong mga tanim ko. Ay, ano bang nangyari sa inyo? Nasira na kayong lahat dahil sa walang tigil na pag-ulan. Ay, kawawa Hindi lang naman pala kayo. ang tanim mo ang nasira, Supeng. Oh, ano? Ikaw pala, kumusta naman ang mga ampalaya mo diyan? Natumba yung pinatayo kong kawayan na ginawa kong pag-akyatan nila. Ay, sayang. Sayang talaga. Ay, naku. Nasasayangan din ako sa tinanim kong langka. Ang dami ng bunga noon. O, anong nangyari? Di ba? Na-video ko pa, na pinost ko pa sa FB. Oo nga, maraming viewers mo noon.
Marami pa nga ang gustong bumili ng bunga. Ay magpitas ka nga kahit isa lang para matikman. Gulayan nga. Anong pitasin at matikman ang sinasabi mo dyan? Wala na! Anong wala na? Anong ibig mong sabihin, Kusting? Ninakaw ang mga langka? Hindi. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kasi mga mababait ang kapitbahay natin. Marinig ka. Ano nga ang nangyari sa mga langka? Wala na ngang bunga, nahulog lahat. Ay. Ano ba? Ano? Ay, hindi pa pwedeng mahinog ang mga yun. Nahulog silang lahat mula sa puno? Ay, sayang. Hindi masasayang yon kung alam nila ang kanilang gagawin. Ipamigay mo sa kapitbahay. Bigyan mo din yung kumari mo. Ay, gusto kaya? Ah, Matigas ang mga buto noon. alisan mo ng buto. Pwedeng lutuin sa gata. Oo nga, no. Eh. Sige, tawagin ko mga kapitbahay. Pumunta sila dito at tingnan kung di pa nabulok yung mga nahulog na bunga at gugulayan na lang nila. Tignan mo, Sufing. Nag-aagawan sila sa binigay nating langka. Oo nga, pero aanhin nila ang mga yan. Sa tingin ko, hindi na pwede, mabubulok na. Pwede pa. Alisan lang ng buto. Oh, ulam na yan. Bagay, mahal nga naman pag bilihin mo yan. Lalo na yung gugulayin. Yung kamatis nga lang, 20 pesos isang piraso. Ay, paano na ang buhay natin? Paano na kaya mabubuhay yung maraming anak? Di ba? Problema na nila yun ah. Bakit kasi gagawa-gawa sila ng maraming anak kung hindi nila kayang buhayin? Yun lang. Ang importante ngayon ay nakapagpasaya ka ng tao sa pamamagitan ng langka na binigay natin sa kanila. Maraming salamat, Nanay Sufing. Ay na, sa wakas, makakatikim na rin ako ng bunga ng langka ninyo. Gustong-gusto ko ho kasi ang langka. Paborito ko kasi yan. Ay na, mabuti na lang at medyo nagtagal ang ulan at nahulog ang mga ito. Ano? Uulan na naman sana ng malakas para yung mga ibang tanim ninyong mga prutas ay mahulog lahat. Torya, ano ang pinagsasabi mo? Kapag nahulog yung mga iba ninyong tanim na prutas, tawagin ninyo ako, ha? Ano? Oo. Ay, sige, uwi na ho ako, Nanay, para makapagluto na ako. Ay, buhay. Nako, ganun na lang ang inis ng nanay mo kay Torya na binansagang Marites. Ha? Bakit naman? Dapat matuwa ang inay kasi hindi nasayang yung mga nahulog na bunga ng langka. Ay, paanong hindi mainis ang nanay mo? Hiniling niya na sana daw uulan ulit ng malakas para mahulog daw yung iba naming tanim na namumunga na prutas. Ano? Ay, kung wala namang hangin na malakas, hindi naman siguro mahuhulog ang mga yun. Sa bagay, totoo ang sinabi mo. Pero yung sinabi ni Ate Torria, parang nagsamba. Oo nga eh. Walang preno yung bunganga kung magsalita. Alam mo, parang kulang kasi sa pag-iisip, kulang ng piso. Baliw ang ibig niyong sabihin, Itay? Ay kung hindi baliw yun, sana hindi nagsabi ng ganun. Ay ganun pa man, ay masaya rin ako kahit papano. Kasi nakapagpasaya kami ng tao na katulad ni Torya.
maganda ang naisipan nilang proyekto ng barangay. May magaganap na Barangay Backyard Gardening Competition. Tama ka dyan, Doming. Lahat ng barangay ay pwedeng sumali sa competition. Oo, number 1 na dyan nasasali ay ang aking biyanan na si Nanay Suping. Masipag kayang magtanim yaw ng mga gulay. Talagang masipag. Wala pa mang competition na nagaganap, marami na siyang tanim na gulay sa kanilang bakuran. Oh, talaga? Oo, kagawad. Tignan mo ang kanilang bakuran. Pansahog na lang ang kulang. Ang dami mo palang tanim na gulay, Mare. Nakakaingit naman. Ay oo, kumare. Magtanim ka na rin kasi. Alam nyo, may magaganap na kompetisyon dito sa ating barangay. Ay, oo. Narinig ko rin yan. Ang sabi nga nila, kapag may itinanim, may aanihin. O, di ba? Tama. Kung tatamad-tamad ka, siyempre wala kang aanihin, hindi ba? Pero, andyan ka naman, Mare. Ah, Hindi ka maramot. Kaya sa'yo na lang ako hihingi. ay, Madali ka namang hingan, di ba? ay, totoo yan. Hindi naman ako madamot, kumare. Pero, hindi kaya nakakahiya naman, ha? Nakakahiya? Paanong nakakahiya? Ang walang niya yung humihingi. Ano? Di ba? Ay, siya nga naman, no. Ay, may punto ka dyan, kumare. Problema na nung nagpapahingi kung walang hiya yung taong humiingi. Ang sipag nyo naman, inay. Ang aga-aga, nandito na kayo sa inyong garden. Ay, siyempre. Kung hindi ako magkamali, ako lang ang may garden na ganito. Correct kayo dyan. At sa palagay ko, wala pang nag-uumpisa na mga kabarangay natin ang nagtanim. Ganun ba? Ay, at saka kahit wala pa yung pakuntis na yan, may garden na ako. Inaasikaso ko talaga ang garden ko, hindi ko pinapabayaan. Hindi ako tumitigil na nagtatanim. Inay, Oh, ang lalago ng kamote nyo. malaki ang pakinabang namin dyan, Dumeng. Talbos lang ng kamote, solve na ang agahan o pananghalian. Maglaga ka lang dyan, okay na. Isaw-saw sa kalamansi na may patis. Pwede na. Mabubuhay na ang tatay niyo. Talaga? Talagang ganyan ang buhay, Dumeng. Simple lang. Hindi na kailangan na may marami tayong pera na bibili-bili ng kung anong masasarap na ulam dyan. Okay na ito. Mabubuhay na ang tatay niyo dito. At isa pa, hindi naman kailangan ng malawak na lupain para makapagtanim ang tao. Oo nga eh. Dito lang sa likod bahay nyo, marami na kayong tanim na gulay. Kahit maliit lang, nakatanim kayo ng iba't ibang klase ng gulay. Ay, talaga. Oh, basahin mo yung mga nakapaskil dyan sa likuran mo. Oh, kita mo yan? May nakapaskil pa pala dito. Pang Pinakbat Garden. Ah, Ha? tingnan mo ang nakatanim para maniwala ka kung anong mga gulay mga yan. Malapit ng mamungay ang talong. Oh, Yung okra, mm. may bunga na. Yung kamatis, medyo maliliit pa. Kita mo? Tamang-tama, inay. Ang mahal ng kamatis ngayon. Uy, sa banda ron, may sitaw at kalabasa? Oh, nakita mo na.
Kumpleto ang mga tinanim ko dyan sa Pakbat Garden. Pag namunga lahat ang mga yan, libre! Kumpleto na ang pinakbot ko, o di ba? Pero may kulang pa rin, inay. Oh, ano pang kulang? Andyan na lahat. Ano pa? Ano pang hanapin ko dyan? Ha? Pangsahog, Ay, madali lang yan. Alam mo, Dumeng, kung masipag lang tayo, wala tayong sinasayang na oras. Pagdating ng panahon, may aanihin tayo. Pakinabangan natin ang kasipagan natin. maganda yan, inay. Makikinabang din ang mga kapitbahay. Isa rin mga yan, mga tamad. Mas gusto nilang humihingi. Pero, mapilitan din naman akong magbigay kung minsan. Kasi, kung minsan, may pupunta dito. Tapos sasabihin, wow, ang daming bunga. Wow, ang daming gulay. Tapos, nagpipitas na sila. Wala man lang pahintulot ang nagtanim. Oh, anong gagawin ko kapag ganon? O di, magpitas na sila. Ibigay ko na sa kanila para di sabihing madamot ang tao. Yan yung mga taong mahilig manghingi. Umaasa lang sila sa tanim ng kapitbahay. Pero kung ako sa inyo, pagtataguan ko sila Ha? para hindi sila makahingi. Ay kahit man magtago ako, kung nakapitas na sila, ay ano pang magagawa ko, Tumeng? Ano, kumusta, Chief Dumeng? Nakapaglibot ka na ba sa barangay natin? Iilan lang ang nakapag-umpisa ng backyard garden. Yung mga dating masipag magtanim ang nakita ko. Ah, kung ganon, sila lang ang nakalista. Wala nang iba. Ano kaya ang mabuting gawin para makumbinsi natin silang sumali sa mga activity dito sa ating barangay? Di ba may magaganap na emergency meeting mamayang hapon? Ay, oo. Isa yan sa mga agenda. Ikaw ang bahala. Ikaw ang in charge dyan. Ikaw na rin ang mag-isip kung ano ang gagawin mong paraan. Ay nakaw, wala akong alam sa pagtatanim. Kung bakit ako pa ang napiling kumite dito. Pag-aralan mo kung paano ang magtanim. Ay, ay, oo nga no. Gaya ng sinabi ko, maganda yung backyard garden ng aking biyanan na si Nanay Suping. Ay, mabuti pa si Ate Suping. Dati na siyang nagtatanim. Pero ang tinatanim lang niya ay yung pwedeng mapakinabangan. Yung mga umaakyat sa kanilang bakuran, tinanggal na. Baka pamahayan daw ng lamok. Natira lang yung mga koleksyon niya. Pero nung makita daw ng mga dumadaan, lumalaki daw ang kanilang mga mata. Talagang mahilig magtanim ang biyanan ko. Lalo na ang pagtatanim ng gulay. Lalakas ang katawan kapag kumain ng gulay, Dumeng. Anong sabi ni Chairman? Mag-house to house ba tayo? Oo. Sa Sabado. O sige, makikita natin kung sino yung mga interesadong sasali sa ating pakontes. Pero hindi pa natin alam kung magkano ang premyo sa bawat mananalo, Dumeng. Palagay ko kung malaki ang premyo ng bawat mananalo, maraming sasali. Ay oo nga no.
Sigurado yan. O sige, pag-uusapan natin sa meeting ang bagay na yan, Chief Domeng. Ay, kahit matanda na ako, sasali pa rin ako sa pakontes na yan. Ah, May garden na ako dyan sa likod ng bahay namin. Anong akala nyo sa akin? tignan niyo. Kahit may edad na si Tandang Saka, kaya pa pala niyang magtanim. Hindi siya kontento na itong tindahan lang niya ang pinagkakaabalahan niya. Para sabihin ko sa inyo, exercise yung pagtatanim. Kung wala akong kausap, pupunta na lang ako sa likod ng bahay namin at kakausapin ko ang mga tanim kong halaman. Kakausapin mo ang mga tanim mong mga halaman? Bakit maganda yan? Oo. Ah, Bakit nyo ako pinagtatawanan? Ay syempre, kakausapin ko sila para masaya ang buong araw nila. ah. Bigyan din natin sila ng importansya para masipag silang mamunga. Kasi kapag hindi natin sila pinansin, magtatampo din ang mga yan. Maganda yung naisipan mo. Alam nyo, ang mga halaman ay may isip din yan. Kagaya natin, ginawa tayo ng Diyos. Pagmasdan nyo, kapag hindi natin pinansin ang mga tanim natin, hindi sila magbibigay ng bunga. Ay ibig kong sabihin, hindi sila mamumunga. Kaya? Oo. Subukan mo itong sinabi ko. Maniwala kayo sa akin. Totoo yan. Kayong mga ampalaya, mamulaklak na kayo para magkabunga na kayo. Huwag kayong papayag na ubusin kayo ng mga insekto. Yang mga uod na yan nagagapang dyan sa inyo. Kayong mga talong, kahit lilima ang naitanim ko, hindi kayo para sa akin. Kasi kapag namunga na kayo, nandyan na ang mga kapitbahay na hihingi. Hihingin nila ang mga bunga ninyo. Pero di naman sila marunong magpasalamat sa inyo. Di ba? Ito. May bunga na rin pala itong okra na ito. At itong isa pa, namumulaklak na rin. Sige, mamunga ka na rin ha. Huwag kang pahuhulay. Aling Saka, punta nga ako dyan. Ay, ikaw pala, Tikang. Halika. Ay, ang dami nyo palang tanim dito sa likod bahay niyo. Ay, oo. Kinakausap ko nga sila Ano? Best friend ko ang mga ito. Pero huwag mong sabihing ulyanin na ako, ha? Wala naman akong sinasabi. Pero alam nyo, sayang. Hindi ako makakasali dun sa pakontes ng ating barangay. Ay, sus! Huwag ka sanang maging tamad. Nakakahiya ka. Ha? Hindi pwede yung hingi ka lang ng hingi. Ay, pero kung sa bagay, kung may pera ka naman, bumili ka na lang sa tindahan. Pero kapag wala kang pera, hindi ka makakabili. Nakakahiya, hindi ba? Huwag na nating patatagalin.
Sabihin na natin kung sino ang nanalo sa ating patimpalak. Maswerte yung masipag. Talagang maswerte. Alam nyo ba kung sino ang first prize? Ay, sino, Sirman? Sino? Walang iba kundi si Aling Saka, ang pinakamatanda dito sa barangay Hingalo. Si Aling Saka, siya pala ang panalo. Lola, pumunta ka na dito sa harap Ang nanalo. at sabihin sa kanila kung anong sekreto kung bakit kaya nyo pang makikontes. Ay, bida pala ako sa araw na ito Para sabihin ko sa inyo, lagi na lang akong nag-e-exercise, lalo na kapag wala akong ginagawa. Kagaya ni Sufeng. Ay, Sufeng, halika nga dito, Sufeng. Yan, halika. Bakit? Ay, kayong palaging may ginagawa sa bahay. Lalo na yung mga nag-i-exercise at siya nga yung nanggagarding kagaya ni Kakasaka. Sila ang tatandang mamatay. Oo naman, totoo yan. Ay, Tatanda tayong mamatay. Oo. Kaya bawal ang tamad. yung mga tamad, bata pa sila, mamatay na. Tatandang mamamatay. Napanaginipan ko naman yung plano nilang pakontes sa barangay. Pero maganda yon. Kapag namatay daw ang aking biyanan at si Aling Saka, ay matandang matanda na raw sila. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!